Yan. Ano ang nararapat na physical na posisyon sa pananalangin ayon sa pananampalataya? So meron dito, unin, kneeling. Mababasa natin sa Efeso 3:14. Ano? Sabi doon, dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama. So biblical, meron nakaluhod. Meron ding lying, nakahiga. Ano ang sabi doon? Sa awit 4:4, magsipanginig at huwag mangagkasala, mga bulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. So meron ding nakahiga. Standing, ayon sa Marcos 11:25, no? Merong nakatayo rin, no? Kailanman kayo'y nangakatayong nagsisipanalangin. Yan. Prostrate o yung nakapatira pa. Ang sabi rin ng ating Panginoong Jesucristo, no, na meron din ganon. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin. Mismo ang Panginoong Jesucristo ay nagpatira pa at nanalangin sa Diyos. Ito naman, sitting. Ang sabi doon sa 2 Samuel, si Haring David, ano ang ginawa niya? Pumasok sa tolda si Haring David, umupo at nanalangin. So, yan yung mga iba't ibang posisyon pagdating sa panalangin. Diba? May nakaluhod, may nakahiga, may nakatayo, may nakapatira pa, merong nakaupo. Yan ay iba't ibang uri ng posisyon ng panalangin. Pero, pagdating doon sa talagang diringgin ng Diyos, ano man ang posisyon mo, ano man nakahiga ka man, nakaupo ka man, kasi tayo, di ba, pagka, halimbawa, nagbibiyahe ka, nandun ka nakasasakyan ka, alam nga namang lumuhod ka ron, para kay manalangin. Kung ano yung posisyon mo, nakaupo, nakakapanalangin din tayo. Kung tayo naglalakad, meron din na tayo nakapag-uusal, nananalangin tayo sa Diyos. Ano man ang posisyon ng ating katawan, ano pa yung pinakamahalaga sa lahat? Na alam nating diringgin ng Diyos ano man ang posisyon mo. Nakatayo ka man, nakahiga ka man, ano man ang ginagawa mo. Ano ang pinakamahalaga na talagang diringgin ng Diyos? Hindi lang sa posisyon, sa physical na posisyon. Yan. Higit pa sa physical na anyo, ang tunay na mahalaga sa pananalangin ay ang tamang espiritual na disposisyon. Ano ang mga katangian dapat makita sa atin ng Diyos kapag tayo'y nananalangin? Ano man yung ginagawa, ano mang nakaupo ka man o nakatayo, pero ano ang mahalaga? Yung makita sa iyo ng Diyos na mayroong kang mapagpakumbabang puso. Diba? Nakita ninyo ito? Yung isang parabola ng ating Panginoong Hesukristo tungkol doon sa Pariseo at sa maniningil ng buwis. Pareho silang nakatayo. Pero, isa lang. Ang siyang dininig at kinalugdan ng Diyos. Bakit? Kasi, ang Diyos tumitingin sa puso ng tao. No? Sa puso ng tao tumitingin ang Diyos. Tingnan natin. Yung Pariseo, ano ang ginawa ng Pariseo? Nung siya'y nananalangin, ano ang sabi niya? Hindi ako wika tulad nung maniningil ng buwis na yon. Hindi ako tulad niyan na isang makasalanan. Kanyang itinaas sa Diyos yung kanyang sarili. Nagbibigay siya sa tao, nag-aambag siya, ginagawa niya yung kanyang tungkulin, nagbibigay wika siya ng abuloy. Pero, dininig ba siya ng Diyos? Hindi.
Bagamat inaari niya sa kanyang sarili, siya ay isang taong matuwid. Hindi tulad nung maniningil ng buwis. Pero itong maniningil ng buwis, ano yung ginawa? Hindi siya raw makatingin. Hindi niya maitaas ang kanyang ulo doon sa langit para manalangin sa Panginoon. Kundi dinadagukan niya yung kanyang sarili. Nagsisisi sa kanyang pagkakasala. Inaamin niya yung kanyang pagiging makasalanan. Dininig siya ng Diyos. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos, basa ng Diyos, ang puso ng tao. Diba? Kaya ang Diyos, tumitingin sa puso ng tao. Yun ang kanyang dininig. Yun ang kanyang kinalugdan. Yung panalangin ng taong may pagsisisi sa kanyang sarili. Alin pa? Alin pa yung mga katangian na dapat na makita sa atin ng Diyos kapag tayo ay nananalangin? May pananampalataya. Diba? Ano ang sabi? At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Kinakailangan may pananampalataya sapagkat hindi kalulugdan ng Diyos ang panalangin ng sino man kung walang pananampalataya. Ang diringgin ng Diyos, yung mayroong pananampalataya sa Kanya. Yun ang diringgin niya. Kahit gaano mang kahaba ang sabihin mo, salitain mo, ipanalangin mo sa Diyos, itawag mo sa Diyos. Pero kung wala kang pananampalataya sa Kanya, hindi Kanya kalulugdan, hindi Kanya pakikinggan. So, kinakailangan, una, mayroong kababaan ng puso, sapagkat sa puso tumitingin ng Diyos. Kalaway, mayroong pananampalataya para siya ay dinggin ng Diyos. Anumang posisyon ng physical body mo, no? Kinakailangan, yun nandito sa loob. Ano pa? Gumagawa ng kalooban ng Diyos. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, binagbigay siya ng halimbawa ng panalangin. No? Gawin nawa ang iyong kalooban. Maraming taong nananalangin, pero iba yung gawa. Hindi sinusunod yung utos ng Diyos. Paano didinggin ng Diyos yun? Kung labag sa kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang diringgin ng Diyos, yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sinusunod yung utos ng Diyos. Yun ang diringgin ng Panginoon kapag siya ay nanalangin. Diba? Kasi alam natin ang tao, hingi yan ng hingi. Hiling ng hiling. No? Pero, kung hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, paano kanyang pakikinggan? Diba? Kinakailangan, gawin mo yung kalooban ng Diyos para tayo ay pakinggan ng Panginoon. Yun ang dapat na gawin. Ano pa ang dapat na makita sa atin para kung tayo nananalangin, dinggin tayo. Matuwid na pamumuhay. Righteous living. Diba? Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa na inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Diba? So, dapat tayong unang makitaan ng Diyos para tayo dinggin ng Diyos. Makita na matuwid yung ating pamumuhay. Na sinusunod natin yung utos ng Panginoon. Ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Makita sa ating pamumuhay. Yun ang paraan din para dinggin ng Panginoon yung ating panalangin. Ngayon, dinirinig nga ba talaga ang panalangin ng taong matuwid? Tingnan natin sapagkat ang sabi, yun daw panalangin ng taong matuwid, malaki yung nagagawa nun. No? Sapagkat diringgin ng Panginoon yon. Anong katunayan na diringgin? Ayan.
Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. So, yung panalangin, daing ng isang taong matuwid, diringgin ng Panginoon. Tingnan ninyo nung manalangin si Elias, Propeta Elias. Nanalangin siya na huwag umulan. No? Dininig ng Diyos. At nung sabihin niyang, ipanalangin niya ulit na umulan. Ganun ang panalangin ng isang taong matuwid. Ibig sabihin, talagang diringgin ng Diyos yung panalangin ng isang taong matuwid. Kaya kapag ang katangiang ito ay nasa atin, ano sabi? At mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako. At samantalang sila'y nangagsasalita, aking didinggin. Diba? Before they call, I will answer. Hindi ka pa tumatawag. Hindi ka pa nananalangin. Alam na ng Diyos. Yun laman ng puso't isipan mo. Alam na ng Diyos kung ano yung mga pangangailangan mo. Ipagkakaloob ng Diyos. At habang ikay nananalangin, habang ikay nagsasalita, didinggin ka ng Diyos. Kung nasa atin yung mga katangian na yon na binanggit, na dapat makita sa bawat isa sa atin upang dinggin tayo ng Diyos. Kinakailangan, talagang ginagawa natin kung ano yung kalooban ng Diyos para tayo dinggin. Namumuhay tayo ng ayon sa kanyang kalooban. At ilang beses din na dapat tayo ay manalangin. Magsipanalangin kayong walang patid. Ibig bang sabihin, 24/7, mananalangin ka, walang patid daw eh. Hindi man ganon. Ano ibig sabihin ni Apostol Pablo? Lagi kang manalangin. Hindi yung mananalangin ka ngayon, tapos darating ang mga ilang araw bago ka manalangin ulit. Baktaw-baktaw. Hindi. Huwag nating laging kalimutang manalangin sa Diyos. Nakita natin si Daniel, no? Noong ipagbawal ng hari na walang pwedeng manalangin, walang pwedeng tumawag sa Diyos o kanino man Diyos, liban lang dun sa hari. Pero si Daniel, hindi natinag. Nanalangin siya 3 beses sa loob ng isang araw. Diba? So, ibig lang sabihin, talagang tuloy-tuloy. Hindi manalangin ka ngayon, bukas hindi, susunod hindi. Mananalangin ka pagka meron ka lang kailangan sa Diyos. Mananalangin ka pagka nasa bingit ka ng kamatayan o merong masamang nangyayari sa'yo, doon mo maiisipan tawagin ng Diyos. Hindi ganun. Hindi yung kung meron ka lang kailangan, saka ka mananalangin. Kundi lagi, palagi, ugaliin natin. Tayong lahat nananalangin. Pagising pa lang natin sa umaga, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Pagkakain tayo, bago tayo kumain, nagpapasalamat tayo. Pag tayo maglalakbay, nagtatagubilin, mingi tayo ng tulong sa Panginoon para tayo ay kanilang tulungan. Diba? Hanggang sa buong maghapon na yun, hanggang sa ating muling pamamahinga, pagtulog, nananalangin tayo. So yun ang ibig sabihin na magsipanalangin kayong walang patid. Hindi yung seasonal, pagka lang birthday mo, o pagka meron kang kailangan, doon ka lang mananalangin sa Diyos. Hindi ganun. No? Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. At kung kanino natin dapat hilingin, alam naman natin, ano? Kanino natin dapat hilingin. Ang sabi ng Panginoong Kristo, at ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa anak. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. So hilingin daw natin sa Panginoon. Diba kaya nga sa closing prayer natin, lagi nating hinihingi sa ating Panginoon. Bakit? Kasi siya yung ating tagapamagitan sa Diyos, sa kanyang Ama. Si Kristo
ang tagapamagitan natin. Kaya ang sabi ng Panginoong Kristo, sa Kanya natin hilingin. Yun ang dapat na gawin. At alipalalangin din naman, yung hindi diringgin ng Diyos. Kasi maraming panalangin, pero marami rin namang hindi naman dinirinig ng Diyos. Bakit? Ano ang dahilan? Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Diba? Kung nasa iyo, kung nakikita ng Diyos sa iyo yung kasamaan, gumagawa ka ng bagay na labag sa kalooban ng Diyos, manalangin ka man sa Diyos, hindi ka niya diringgin. Sabi sa awit, no? Kung pinakundanganan niya yung kasamaan, hindi siya diringgin ng Panginoon. Ano pa rin yung sabi sa aklat ni Isaias 59:2? Kundi pinapaghiwalay na inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kaya yung palang kasamaan, yung paggawa ng kasalanan, nagpapakubli sa mukha ng Diyos. Hindi diringgin ng Diyos. Diba? Parang sa anak lang sa tao sa tao, diba? Pag meron kang anak, utos ka ng utos sa anak mo, ayaw ka naman niyang sundin. Pagkatapos yung anak, pagka humingi sa kanyang magulang, gusto bigyan ka agad. Ikaw mo galit yung magulang dahil hindi mo ako sinusunod. Bahala ka sa buhay mo. Hinihingi mo sa akin, hindi ko ibibigay. Diba? Ganun din eh. Pagdating din sa pananampalataya, pagdating sa Diyos, hingi ka tayo na hingi sa Diyos, pero nilalabag mo naman yung kautusan ng Diyos, hindi mo ginagawa yung iyong tungkulin sa iglesia, hindi rin daw niya diringgin. Hindi niya ipagkakaloob sa iyo. Ngayon, meron ding mga humihingi, pero bakit di niya matanggap yung kanyang hinihingi? Santiago 4:3. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Merong ganun tao, di ba? Humihingi, hingi na hingi sa Diyos, pero hindi binibigay. Bakit? Alam ng Diyos kung ikasasama mo. Humihingi ka ng masama, gugugulin mo raw sa iyong kalayawan. Kung pagdating sa material na bagay, bakit di ka pinagkakalooban ng material na bagay? Alam ng Diyos, baka gamitin mo sa hindi magandang bagay. Mihingi ka ng masama sa Diyos. Mapapariwara ang buhay mo. Baka mawala ka sa Diyos pagka ipinagkaloob ng Diyos yung bagay na iyong hinihingi. Diba? Maraming ganun. Oh. Pagka ibinigay, napapahamak pa. Abasan ng Diyos kung ano yung laman ng ating puso. Ano na yun yung kahalagahan ng panalangin? Ano pa yung mga kahalagahan ng panalangin sa atin? Yan. Ugnayan o komunikasyon sa Diyos. Relationship or communication with God. Sa Jeremias 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nangalalaman. So, meron tayong komunikasyon sa Diyos eh. Ugnayan natin sa Diyos yan eh. Bagamat alam natin, hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan diringgin ng Diyos yung ating panalangin. Pero yan ang isa sa napakahalagang komunikasyon natin sa Diyos, yung ating panalangin. Diba? Pakikipag-usap natin sa Diyos bagamat hindi natin siya naririnig. Pero yun ang pinakamabisang paraan ng komunikasyon natin sa Diyos. Panalangin sa Diyos. Ano pa? Pinagmumulan ng lakas at kapayapaan. Source of strength and peace. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing,
na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Diba? Pinagmumulan daw ng lakas at kapayapaan. Marami tayong mga kabalisahan sa buhay na ito. Mga problema sa buhay. Diba? Mabibigat na ating mga sarili-sarili, mga kanya-kanya mga dalahin sa buhay. Pero, kapag tayo'y nanalangin sa Diyos, magkakaroon tayo ng lakas ng ating pananampalataya. Naiibsan yung mga dinadala natin sa buhay. Diba? Kasi, naipagtagubilin natin sa Diyos eh. Nakahingi tayo ng tulong sa Diyos. Naihinga natin sa Diyos. At sa Panginoong Kristo, anuman yung ating mga dalahin sa buhay. Kaya, kung merong mga kabalisahan, masusuklian ng kapayapaan ng ating pag-iisip. Yun yung isa sa kahalagahan kung bakit tayo nananalangin sa Diyos. Ano pa? Daan sa pagtutuwid at paggabay. Correction and guidance. No? Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin sapagkat ikaw ay Diyos ng aking kaligtasan. Sa iyo'y naghihintay ako buong araw. Diba? Pagtutuwid yan eh. No? Hinihingi natin sa Diyos na maituro sa atin kung ano yung dapat nating tahakin sa buhay na to. Kung tayo'y nagkakasala sa Panginoon, itinutuwid tayo. Diba? Meron tayong mga pagkukulang, mga kamalian, mga pagkakasalang nagawa sa maghapon kapag tayo nanalangin sa gabi. Diba? Nakukonsensya tayo sa ating mga nagawa, inihingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Isang paraan yun ng pagtutuwid sa bawat isa sa atin. Naihinga natin sa Diyos yung ating mga pagkakamali, mga pagkakasala. Pagtutuwid ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin sa Kanya. So, napakahalaga talaga nung panalangin. At ang sarili lamang din ba natin yung dapat nating ipanalangin? Kasi kung minsan ng tao ganun, ano? Puro yung sa Kanya. Puro yung sa ikabubuti niya, sa pamilya niya. Yun ang laging hiling. Pero sa banal na kasulatan, hindi lang din patungkol sa ating sarili. Saan pa? Para sa iba, hindi lang para sa sarili. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing manalangin, mamagitan, at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Nasa atin din pala. Yung tungkulin na yon, yung karapatan na yon na ipanalangin ang ating kapwa, ipanalangin ang ating bayan, ipanalangin ang mga namumuno sa bawat bayan para maging mga buhay daw tayo ng tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Nasa atin din. Pinagkaloob ng Diyos kung ano ang dapat nating ipanalangin. Hindi lang yung ating mga pangangailangan, kundi pati na ang kapayapaan sa buong daigdig. Tulad ngayon, nangyayari ang iba't ibang mga di magagandang bagay, no, sa iba't ibang bansa, mga digmaan na paulit-ulit, nagkakaroon ng ceasefire, pero balik ulit sa dati, digmaan ulit, di ba? Ang ibubuhan ng digmaan? Kahirapan. Kawalan ng kapayapaan, takot, pangamba, ang laging nangingibabaw sa tao. Kaya, nasa atin din na ang sabi, panalangin din natin yung mga hari, panalangin natin yung mga pinuno, di ba? Para maging maayos, payapa ang bawat bansa. So, nandun din sa ating tungkulin yung na ipinagkaloob ng Diyos na isama natin sa ating panalangin. Ngayon, lagi tayong nanalangin sa Diyos. Ang iglesia bumuri ng balangkas ng panalangin. Tingnan natin, lalo na
mga nahihilingan na manalangin, kuminsan umaayaw dahil hindi raw nila alam ano yung sasabihin nila. Ito po, no? Ang sabi rito, ay yung balangkas ng panalangin. Atin yung acts, adoration, pagpuri at pagsamba sa Diyos. Diba pagkat sa opening, inihiling natin, pinupuri muna natin ang Panginoon, ang Diyos at ang Panginoong Kristo. Diba? Pagpuri at pagsamba sa Diyos. Pangalawa, paghingi ng kapatawaran. Para tayo dinggin ng Diyos, para dinggin ng Diyos yung ating panalangin, humingi muna tayo ng kapatawaran sa Kanya. Diba ang sabi na doon sa ang sabi ng Panginoong Kristo, bago ka pumaroon sa templo at manalangin, pumunta ka muna doon sa iyong kaalit, makipagkasundo ka, magpatawaran kayo, para yung panalangin mo, dinggin ng Diyos. Paano ka mananalangin kung mismo yung kapatid mo na yun nakikita, hindi mo mapatawad? So kinakailan talagang pagpapatawad. Tayo rin, may kani-kaniyang kasalanan sa Diyos, para dinggin ng Diyos yung ating panalangin, ihingi natin muna ng kapatawaran sa Diyos. Diba? Thanksgiving, pagpapasalamat. Diyan na, pinagpapasalamat natin sa Diyos. Lahat ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin, lahat ng mga pagpapala ng Diyos, ipinagpapasalamat natin sa Diyos. Supplication, paghingi ng pangangailangan, doon pa lang tayo humiling. Kung meron tayong mga bagay na gustong sabihin sa Diyos, ihilingin sa Panginoon. At ask in the name of Jesus Christ. Hilingin sa pangalan ni Heso Kristo. So yun yung balangkas ng panalangin para tayo ay dinggin ng Panginoon sa ating panalangin. Kaya, hindi usapin ng posisyon ng katawan. Nakaluhod ka man, nakatayo ka man, nakahiga ka man, nakaupo ka man, anuman. Yung posisyon ng iyong katawan, hindi yun yung pinakamahalaga. Kundi ang pinakamahalaga, yun laman ng puso mo. Yung isinasakabuhayan mo, yung pananampalatayang tinanggap mo sa Diyos. Yung sumusunod ka sa utos ng Diyos, yun ang pinakamahalaga. Ano man ang maging posisyon ng iyong katawan, diringgin ng Diyos kung makita kang tagasunod niya bilang anak niya na nananalangin sa Kanya. Kaya hindi lahat ng panalangin ay pinapakinggan ng Diyos, lalo na kung ito ay nagmumula sa pusong hindi tapat, puno ng kasalanan, may maling layunin, o kulang sa pananampalataya. Ngunit, kapag ang panalangin ay mula sa ating pusong nagsisisi, may pananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Kristo, at naghahangad ng kalooban ng Diyos, tiyak na siya ay sasagot. Tutugunin yung lahat ng ating panalangin. Diringgin ng Diyos ang ating panalangin. Siya ay nakikinig at tutugon sa lahat ng ating panalangin. Ayon sa kanyang panahon at plano. Diba? Ang gantimpala nito ay higit sa lahat, yung kaysa doon sa material, yung spiritual, yung makalangit na pangwalang hanggan. Alam ng Diyos yung plano niya sa atin. Kung minsan, nananalangin ako pero hindi man ako dinirinig. Sabi nga sa banal ng kasulatan, huwag kayong mga inip. Diba? Kasi alam ng Diyos kung ano ang makabubuti sa iyo. May plano ang Diyos para sa iyo. Diba? Sabi doon sa Jeremias, alam ng Diyos yun. Yung plano niya sa atin, kung sa ating ikabubuti. Yung panahon darating, kuminsan ng tayo naiinip. Gusto, pag nanalangin, instant, pagkaloob agad. Hindi ganun. Maghintay tayo. At gawin muna natin yung kalooban ng Diyos para yung ating mga hinihiling ipagkaloob ng Diyos. Yun ang dapat na gawin ng bawat sa atin na sa puso natin, may isakabuhayan natin yung ating pananampalataya, magawa natin kalooban ng Diyos para tayo ay dinggin. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, Elder Ferdinand Elorido, para sa magandang mensahe.
Sa ating pong pagtatapos, tayo po aawit ng awit panalangin, numero 40, at paunahan po tayo sa panalangin ng ating mahal na kapatid,